Ang tema po natin ngayong buwan ng Mayo, Christ, Righteousness is the answer. Redeeming our nation. Sabay-sabay nga po natin sabihin, Christ, Righteousness, the answer, redeeming our nation. So wala po akong title dahil ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tema po mismo ng ating for the month of May. Mababasa po natin yan sa Daniel 7 verse 14. Sabay-sabay po natin ulit basahin para po maintindihan po natin. 1, 2, 3. He was given... Teka muna po, ulit. He was given authority, glory, and sovereign power. Ulit po. He was given glory and sovereign power. All nations and people of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. His dominion is an everlasting dominion that, and His kingdom is one that will never be. His kingdom is the one that will never be. Amen. Lakas pa natin. His kingdom is the one that will never be. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Ang kaharian pala ng Diyos kahit kailan ay hindi mawawasak, hindi matutunaw, hindi malulusaw. Amen? So for an introduction, wala po akong introduction yata dyan. The Philippines today stands in a place of both promise and peril. We are a resilient people, yet we face poverty, injustice, corruption, and moral decline, while many looks to a politics or progress for hope. Ang mga mamayan po natin, Pilipino, ngayong buwan ng Mayo, umaasa po tayo kasi tuwing pong Mayo, lagi pong umaasa ang mga tao sa mga kandidato. Amen? Lagi po tayong umaasa, lalo na po sa mga ayuda. Mabilis po tayo dyan sa ayuda. Noong pong last Wednesday, galing po ako sa bangko. Paglabas ko po, ang daming tao sa kalye. Ang dami pong talagang tao sa kalye. May mga hawang bata. Sabi ko po, Nay, ano pong meron? Sabi niya, merong kandidato kasi na magbibigay ng pera. Tapos sabi ko, magbibigay po ng pera. Eh di lumakad ako ulit. Umatras po ako ulit. Magkano po ba? Sabi, 5,000 daw. Sabi ko, 5,000 ho? Eh di sabi ko, dito muna ako. Eh ang init. Ang init. So ganun po tayo. Umaasa po tayo palagi sa mga mga sa halalan, sa mga kandidato po. Kasi po, karamihan po ng mga Pilipino, dun po tayo, yun po ang tinitingnan nilang hope, ang pag-asa. Yung kandidato ko ito, yung kandidato ko siya, yan ang magbibigay sa akin, yan ang magsusurvive sa atin, sa ating bansa. Pero still, ganun pa rin po, marami na pong halalan ang dumaan every 6 years po ba pag presidente, kapag mayors, local, ilang buwan po? 4 months? 5 months, ganyan. Pero ganun pa rin. Meron po bang pagbabago? Still, we face poverty. Ganun pa rin po. Kahirapan, injustice, kawalan ng katarungan. Marami pa rin pong naaapi. Lagana pa rin ang kasamaan, pagpatay, drug addiction, pagnanakaw, korupsyon, pagkasira, kawalan ng moralidad dahil sa kahirapan. Umaasa po tayo sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga pangako nito. Masarap po mangako, di ba? Lalo na sa ating mga sweetheart. Pero yung pangako po minsan ay palagi pong napapako. This hope of Filipino people, mostly of Filipino, ito lang po ang tinitingnan natin, dito lang po tayo umaasa. Ngayong araw po na ito, ipapakilala ko po sa inyo ang tunay na pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Wala pong iba, kundi the one whose king and whose dominion is eternal. Wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Lord para makilala po natin na siya ang pag-asa ng ating bansa.
Because the true hope of our nation can only be found in Jesus. So, sabi po niya sa Daniel chapter 7, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain o panaginip, the four-world power kingdom, ang paghahari ng bansa, Babylonia, Medo-Persia, Greece, at Roma. During the time ni Daniel, yung unang niya naging nakitang pangitain, ang mga makapangyarihang bansa, ito nga po yung mga bansa na ito, no? Pero ito po mga kingdoms na to, may limitado po ito. Ito pong kingdom ng Alibaba. Hindi po siya pwedeng mag-bounce sa kingdom, sa kabilang kingdom. Di po ba? Hindi niya pwedeng kuhanin at sakupin ng kaharian na yon. So lahat ng kingdom na mga ito ay may boundaries. Hindi po sila pwedeng mag-overpass, mag-jump, lumagpas. Kung ano yung patakaran nila ito at batas nila rito, ang kapangyarihan nito, nandito lamang. Limitado po ang panahon at ang kanilang kapangyarihan. Amen. Sabi po dyan, so tulad din po ng mga ating presidente, no? May yung termino nila 6 na taon lang. After 6 years, wala na po silang kapangyarihan sa ating gobyerno. Ito po ang nagpapatunay na ang ating Panginoong Jesus, wala pong limit, walang boundaries ang kanyang paghahari dito sa lupa. Basahin po natin ang pangitain po ni Daniel sa chapter 7, verse 13. In my vision at night, I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the ancient days and was led into his presence. Ito pong si Daniel, nakakita po siya ng vision. Nakita niya ay isang anak ng tao. So maybe it is in the shape of a man. Nasa alapaap, nasa langit. Hindi anghel ang nakita niya or hindi, kundi a son of a man. Tinawag a son of a man because it is he is like a man and he is a man. Coming in the clouds. Nakita niya yun sa alapaap. Ito po yung vision. Yung vision na ito na nakita ng Daniel, this is the vision of the Philippines, the vision of every man, the hope and the assurance of every people. Amen. Ito po ang tunay na pag-asa, the future kingdom that someday will be established on earth, na magdadala ng kapayapaan at ng justice. So susunod po, sabi sa Daniel 7 verse 14, ito pong anak ng tao na nakita ni Daniel, and he was given authority, glory, and a kingdom. He was given authority, glory, and a kingdom. People of all nations, no matter what language they spoke, worship his authority. His authority will last forever. It will not pass away. His kingdom will never be destroyed. Ang anak na tao na nakita ni Daniel yung vision niya, binigyan yon ng Diyos ng authority, ng kapangyarihan, and power to all people, nations, language, must serve Him. Hindi must serve Him, sapagkat ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Itong nakita na po na to na Daniel, ang ating Panginoong Yesus, bumaba po siya sa langit, dala-dala niya ang authority, ang kapangyarihan, and all the glory para dito sa lupa. At yan nga po ay mahahayag someday sa buhay natin. Lahat ng kaharian po na itinatag po dito sa mundo, sa atin, sa lupa, they will surely fail. Babagsak, masisira, mawawala. But He will be our Jesus. He will be the final King over the earth that will last forever. His kingdom kingdoms will fall, will die, but the kingdom of our Lord Jesus will reign forever. Ngayon po ang katanungan, how can our beloved nation be redeemed if we continue to trust in the broken system of this world? Kasi umaasa po tayo palagi sa mga kandidato. Yun na lang po lagi ang ginagawa, taon-taon po, paulit-ulit. Sino po ba ang ating dapat na ipagkatiwalaan sa ating mundo? Paano tayo matutubos ng maling sistema ng mundo, ng ating bansa? Patuloy na merong pagnanakaw, pagpatay, kapalaluan, immoral na gawain. Paano po makakaahon ng ating bansa? Sa utang,
Naalala ko po, bata pa ako, sinasabi ng mama ko na bilyong-bilyong utang magbabayad ang ika-anak-anak ng anak ng anak ng anak mo. Hanggang ngayon po, naaalala ko po yun. Kailan magbabago ang takbo ng sistema ng mundo? Madami na pong presidente ang pumalit, marami na po, every 6 years, marami ng presidente. Pero hindi po nagbabago ang sistema ng mundo. Kasi wala po tayo ibang dapat pagkatiwalaan kung hindi our true eternal King, Jesus Christ. Amen? So, ito na po. Pag-aaralan na po natin ang eternal kingdom ng ating Panginoong Jesus. Number 1, Christ's supreme authority over all nation. Ang sabi po dyan sa Daniel 7:14a, He was given authority, glory, and sovereign power. Ang ibig po sabihin ng authority, in Aramaic, Sholtan. Yun po ang kanyang terminoryo. Ang ibig sabihin po, absolute dominion. The Son of Man was given full authority, has all the power. He is the supreme ruler. He has full decision. The authority given ay panandalian lamang. Pero ito sa ating Panginoon, wala pong makakasamsam, walang makakapagnaka, walang makakapag-take over, walang makakapagbago ng kapangyarihan ng Diyos, walang makakapag-change ng kanyang authority. Kung hindi ang ating Panginoong Hesus lamang. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang anak ng tao ng ating Panginoong Jesus. And the vision of Daniel of a divine human king was fulfilled through our Lord Jesus Christ. Amen. Daniel prophecies, ito po, si Daniel po nag-prophesy po siya, no? Nung nandun siya sa Babylon, kasi during this time po, ito pong mga Israelita nasakop ng Babylonia. Ngayon po, ito pong mga Israelita, wala po silang magagawa kung di sumunod doon sa batas, sa kapangyarihan ni Nebuchadnezzar. Ang kapangyarihan, ang batas na lumuhod ka sa mga Diyos-Diyosan. So wala po silang magagawa kundi sumunod. Ito po yung propesya during this time na nag-prophecy si Daniel. Ito mga Israelita ay kailangan yumuko sa mga Diyos-Diyosan. Even na gusto nilang sambahin ang tunay na Diyos. Amen. Ang gusto nilang pagsilbihan at paglingkuran ay yung tunay na Diyos. But they need to submit to the authority of Nebuchadnezzar. The vision of Daniel that one day, tayong mga Pilipino, tayong mga Kristiyano, mapagtatagumpayan natin ang maling katuruan sa ating bansa, mapagtatagumpayan natin ang batas na ating nasasakupan, ang lahat ng mga ito. Because the reigning King, Jesus Christ, will reign over all the earth. Amen? Ano ang dala ng Panginoon? Bringing peace, justice sa ating mundo. Wala nang makakaranas ng kahirapan kapag ang ating Panginoon ang nanguna. Kapag ang ating Panginoon na ang naghahari sa lupa. Wala nang titira sa barong-barong. Gusto niyo ba yon? Wala nang pipila sa ayuda. Wala nang magugutom. Wala nang kamatayan. Wala nang takot sa puso. Wala nang pangamba. Wala nang hirap. Because Jesus will be the one to govern the earth. Amen? Excited ba kayo? Parang hindi kayo excited. Kasi parang yun na yung pinakamasaya at pinaka-enjoyable at pinakahihintay natin, the hope of every Christian. Amen? Yun lang ang pag-asang hinihintay natin, the coming and the reigning of our Lord Jesus Christ. Sige po, pagpatuloy natin. Sa Daniel 7, nasabi po dyan, He was given glory. Nasa glory na po tayo. Glory implies royal majesty and divine presence. Why Jesus was given glory by the Father? Bakit po binigyan ng Diyos ng Ama ang ating Panginoong Jesus? Because of His sacrifice on the cross, the love, the obedience, and the humility, the accomplished work of His ministry, His miracle, His teaching, He was glorified by the Father. Binigyan siya ng kaluwalhatian, ng katanyagan ng ating Diyos. Ganon din tayo. Hindi po ba?
when we are singing, we're giving Him the glory dahil sa ginawa ng Diyos na ginawa para sa ating buhay. The character of Jesus reflects the character of God. Tandaan po natin yan. The character of Jesus reflects the character of God. Jesus is the glory of God. All nations, all people, all kingdoms, we are to give glory to our God. Amen? We are to give honor to Him. Bring back everything for what He has done for us. Amen? Bigyan natin ng glory ang Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. And He was given sovereign power. Speaks of legal, moral supremacy. Supreme power means no boundary, no limit. The power is sanctified and righteous. He can do anything He wants. There is no limit. Sovereign, powerful. Walang imposible sa Kanya. Lahat ay kaya niyang gawin. Kaya niyang ibigay. Kaya niyang ipagkaloob. Kaya nating matanggap. Amen? The sovereign power of God can change the heart of man. The sovereign power of God can change the status of man. The sovereign power of God can change a man. Kaya niyang ibigay sa iyo. Kaya kanyang payamanin. Amen? Kaya kanyang iligtas. Kaya niya lahat ibigay. This is the sovereignty of our Lord. Tingnan po natin, meron po mga sample. Tingnan natin ang buhay ni Joseph. Joseph in Egypt, makikita po yan sa Genesis 41, was given authority by the Pharaoh. His wisdom saved a nation. But Joseph's power was limited. At hiniram lamang niya sa Diyos. Amen. Jesus' authority is divine and eternal to save. Hindi lamang ang Egypt, hindi lamang ang itong bansa na ito, but Jesus' sovereign power, authority, can save all the nations. Lahat ng mundo, kayang ibigay at gawin ng Diyos. Kaya niyang baguhin ang lahat. Amen. Meron pa po, dagdagan ko pa, isang kwento pa. Ito pong si Brother Manny Quezon, anak po to ni Dolphy, na? No, dati siyang drug addict, former gangster, pero binago siya ng Diyos. Na-encounter niya ang ating Panginoon sa loob ng kulungan. Ano? And ngayon po, ano na pong ginagawa niya? He's now preaching in barangay. Gamit-gamit niya ang authority ng Panginoon na ibinigay sa kanya. Amen. Ayun ang kayang baguhin ng Diyos. Kaya niyang bumago ng puso. Kaya niyang bigay sa iyo yung authority na dapat na nasa iyo. Kaya natin matanggap yon, kaya natin gawin ang lahat ng ito. If God can change the heart of a man, He can surely change our nation. Amen? Amen. Hallelujah. Ang sabi po dyan ni A.W. Tozer, babasahin po natin, if Jesus is not Lord at all, He is not Lord. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Hindi siya magiging Diyos kung hindi siya Diyos. So, how can our nation be redeemed? Ano pong dapat nating gawin? Kasi hindi po pwedeng tayo lang. Hindi po pwedeng tayo lang. We are here para sa ating pamilya, para sa ating barangay, para sa ating nation. Hindi po pwedeng tayo lang. We need to submit every area of our life to Christ's Lordship. Surrender to His will. Obey His word. Live in obedience. I-align natin ang ating buhay, ang ating mga kilos, ang ating aksyon, ang ating puso sa Panginoon. Paano po mariredeem ang nation, no? Kasi kadalasan ang laging iniisip po natin ay ang ating pamilya lamang. Nakafocus tayo. Ang ating life is naka-round sa ating pamilya. We are never thinking about our barangay, our community, our nation. So, dapat po ma-focus natin yung ang ating puso sa ating nation. I-surrender po natin ang lahat sa ating Panginoong Hesus. How can our nation be redeemed? Pray for national leaders to lead under good moral authority, that God will raise a fearing God leader.
Kaya po lagi tayo dapat manalangin, manalangin, manalangin na ang ihalal at itayo ng Diyos ang mga kakandidato na nagagamitin ay yung kandidatong may takot sa Diyos. Puno ng authority, ng glory, ng kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen. Engage in community transformation guided by the kingdom and values. Share God's goodness, salvation to our community. Maghayag po tayo ng salita ng Diyos. Hindi sa pamilya lamang natin. Gusto natin ang kaligtasan sa kapamilya natin. Idalhin natin sa kapitbahay. Yung kapitbahay natin, dadalhin sa mga barangay. Yung barangay, dadalhin po sa mga city, sa Maynila, sa ibang probinsya. Yung iba uuwi na ng probinsya. Doon na sila maghahayag ng Diyos at mai-spread ang kingdom ng Lord. Ginagawa po ba natin yun? Amen? Amen. Teach them the kingdom value. Connect them to God. Kasi wala na po ibang luluhod, wala na ibang mananalangin, wala na ibang hihingi sa Lord, kundi ikaw lang, kapatid. Tayo lang ang hihingi sa Lord. Ipakilala natin ang kaharian ng Diyos, ang kingdom ng Lord sa ating bayan, sa ating municipality, sa ating bansa. Amen? Let everyone know that the kingdom of God is not the future event. We are waiting. Kasi karamihan po ang iniisip natin, ang kaharian ng Diyos. Darating na ang Lord, darating na ang kaharian ng Diyos. Malapit na. Ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Ang kaharian ng Diyos ay nasa puso mo na. Ang kaharian ng Diyos ay nasa mga anak ng Diyos. Amen? Hindi ito ang pagdating ng ating Panginoon because the kingdom is happening right now. Amen? The kingdom of God can be found in you. Yung transformation, yung presence ng every believer, andyan na ang kaharian ng Diyos sa puso mo. Amen? We are God's ambassador in our nation. Ipahayag natin ang salita ng Diyos. Huwag po tayong sinabi nga kanina ni Sister Yoli, mas marami pang time natin sa bahay, sa TV, sa Facebook. Let's get out. Get out of our comfort zone. Kasi lagi tayong humihingi ng magandang halalan, magandang bansa, magandang pangangalakal, pero nasa bahay ka lang. Wala ka namang ginagawa. Di po ba? Pero patuloy tayong nananalangin. Humihingi tayo ng mga magagandang paayos, God-fearing candidates. But what are we doing? Nasa bahay lang po tayo. Wala tayong ginagawa. Paano natin ma-achieve? We need to come out. We need to spread the gospel. You are chosen people of God. And you, ikaw lang ang tatayo. Ikaw lamang ang makakapaghayag ng salita ng Diyos. Ikaw lamang ang makakapaghayag at makakapag-share ng kaharian ng Diyos. Wala nang iba. Amen. Let's start. Umpisahan na po natin because para yung pong ating panalangin ay ma-fulfilled. Sa susunod, ang mahahalal na mga kandidato is a God-fearing man and woman. Wala na po tayong mahihingi pa because the glory of God will reign over their life. Number 2 po, Christ's kingdom include the Philippines. If Christ has all the authority, glory, and sovereign power, then He deserves to be worshipped. He deserves to be glorified. Amen? Kailangan po ba ng Diyos, is God deserve to be glory? Kailangan po na ba natin na may bigay ang kaluwalhatian at karangalan sa ating Diyos? Because of all the authority, lahat na nasa Kanya na ginawa na Niya para sa atin. He deserve all the worship. Ang sabi po dyan sa Daniel 7, verse 14, all nation and people of every language worship Him. Ang ibig po sabihin ng worship, kasi minsan po, naiisip natin yung worship sa pag-awit lamang. Halika, mag-worship tayo sa Lord. Umawit tayo. No? Ang worship po, ang ibig sabihin po nito, it's not just about singing. Ito yung katapatan natin sa ating Panginoon. Yung sincerity natin, yung obedience natin sa Panginoon.
So kapag meron tayong nagagawang kasalanan, napuputol po yung worship natin sa Lord. Amen. Sino po ba ang sasamba pa sa tunay na Diyos? Sino siya na yung tagapagligtas, manunubos, manglilikha? Sino po ba ang mag-worship? Yung po bang mga taong nasa labas, nasa kalye? Yung po bang mga nasa palengke? Tayo yung mag-worship sa Panginoon. Tinawag ka sa kadiliman, binago ka. He desires worship to be worshipped. Ano man ang tribo po natin, saan man tayo nanggaling, Ilocana, Waray, Cebuana, ulitin ko nga po, Ilocana. Taas po ang kamay ng mga Ilocana. Taas po ang kamay ng mga Waray. Mga Cebuana. Ilongga. Ano man po ang ating dialect, ano man ang lengguwahe, ano mang bansa, ano mang ang lahi natin, we are to worship our Lord Jesus and give reverence to the King of Kings, to the Lord of Lords, because our true identity is in Christ's kingdom. Amen. Amen. Praise God. Meron pong kwento, no? Dito sa 1 King chapter 10. Ito pong si Queen of Sheba. Nagpunta po siya sa Israel. Hinanap niyo pa yung wisdom ni Solomon, ano? And marami po siyang ibinigay at tinanong kay Solomon na mga katanungan. At nasagot naman ito ni Solomon. So sa pamamagitan ni Solomon, nakilala nitong Queen of Sheba ang Diyos ni Solomon. At pinuri niya at sinamba niya ang Diyos ni Solomon. Ang sabi niya sa 1 King 10:9, purihin si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Gusto niyo po ba mapuri at masamba ang Diyos sa pamamagitan ninyo? Siyempre po, di ba? Yan ang gusto natin. Sa pamamagitan natin, sino pa ba masamba, mabigyan ng papuri ang Diyos sa ating buhay? Even, skip ko na po ito, centurion. Ito po nga, remember the year 1990, meron po mga missionary, they reach, nagpunta po sila sa Bukidnon. Ano po bang ginagawa ng mga missionaries? Nagpapakain po sila ng mga tribo, nagtuturo po sila doon sa mga mangyans, di po ba? So, meron pong missionary na tumulong at gumawa, pumunta sa Bukidnon. But they never knew na yung pula pa lang pong ginagawa nila, ay gumagawa na sila sa plano ng Diyos. Na parte na po sila ng plano ng Diyos sa ginagawa nila. Because serving others is working in the kingdom of God. Amen? When we serve others, we serve the King of all tribes. We are worshiping God by serving others. Lahat po tayo ay kasama sa plano ng Diyos to reach out the unreachable, to help, to teach, to spread the gospel, to share God's gospel salvation, to minister, to share God's love. We are called to worship the King of Kings. Hindi lamang po sa pag-awit, sa pagtaas ng kamay. We are to help, to teach, to reach everyone, and share them the good news of salvation. Amen? Doon po kasi ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo na eh. Huwag mo yang pagdamutan. Huwag mo yang itago. Ilabas mo yan. Ibigay mo yan. Na ang iba makaranas ng kaharian ng Diyos upang ang ating bansa ay makaranas din ng paghahari ng Diyos sa bawat buhay. Amen? So, ang question ko, sa tingin niyo po ba nagmamalasakit ang Diyos sa ating bansa? Amen. Sa tingin niyo po ba nagmamalasakit ang Diyos sa bawat Pilipino? Tayo po ba ay nagmamalasakit sa ating bayan? Amen? Sa ating kapwang Pilipino, sa ating kapitbahay, sa ating sarili, sa ating mga yung mga tao lamang ang pinagmamalasakitan natin kadalasan, yung ating sarili, yung ating pamilya. Naiiwanan na po kadalasan ng ating bansa, ang ating bayan, ang ating community. Amen? Do we carry the gospel to others in our land? Naghahayag po ba tayo ng salita ng Diyos? Ano po ba ang kailangan nating gawin? We must evangelize locally.
every tribe, every language in the Philippines. Kailangan po ang lahat ng sulok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, mula Apari hanggang Hulo. Kailangan po ay makaranas, makarinig ng salita ng Diyos. Amen. We need to proclaim the gospel, share the gospel, make disciple, help them grow in faith, follow Jesus, proclaim the kingdom of God. Amen. Gusto niyo po pang iproklima ang kaharian ng Diyos? Sa ating buhay, sa ating pamilya, sa lahat ng bansa, saan mang sulok ng mundo. Dalhin ka man sa Amerika, ipuproklima ko pa rin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Support po natin yung mga missionaries, mga local church, para ito mga missionary na ito makarating sa mga tribo na hindi na natin kayang panikin ng mga bundok, ano? Meron tayong mga financial. Ang financial natin na makakatulong para dito sa mga missionary na to. Kung nagbibigay po tayo ng ating tithes and offering, meron po mga missionaries ang ating church. Nakakarating po at nakakatulong po ang ating financial support to reach the tribes, yung mga bundok-bundok na hindi na natin kayang abutin, na hindi nila kilala na mayroong Diyos pala, na mayroong Diyos na buhay. Amen? Naalala ko lang po yung aking son-in-law na Hapon. No? Buddhism siya. Wala siyang Diyos. Hindi niya kilala si Jesus. Pero nung nagta-travel po kami, wala po siyang sinasabi sa amin, mag-pray na kayo, babiyahe na tayo. Mag-pray na kayo, kakain na tayo. O, si Mami mag-pray na. O, si Dayan mag-pray na. Kinikilala niya ang Diyos. Amen? Amen! Sabi ko, ang galing mo, Lord. Kasi hindi nawawala ng kabuluhan yung aking anak na si Sulay. Patuloy siya nagsishare. Yung faith niya, andun pa rin. Kaya saan ka man pumunta, saan man tumungo, ihayag mo ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Amen. And lastly po, number 3, Christ's kingdom is the only unshakable hope for our nation. Sabi diyan sa Daniel 7 verse 14, His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. Basahin nga natin, parang natutulog na po kayo eh. His dominion Amen. Ang kaharian ng Diyos, ang batas na kataas-taasan, hindi magbabago, hindi malulusaw, hindi mawawala, hindi matutunaw, hindi mapo-forfeit. Amen. Christ's kingdom. Basahin po natin yan. Christ's kingdom is the source of hope for a nation. Reliable and lasting. Maasahan at pangwalang hanggan. Next slide po yan. Christ's kingdom is the source of confidence. No failure, not temporary or worldly hope. In Christ, buo ang tiwala, buo at puno ng kasiguraduhan. Di ba, pag merong commercial, pag sa bangko, para kang nakasandal sa pader. Amen? Pero ito, yung pader, hindi nabubuwal, pangmatagalan. Christ's kingdom is the hope of the nation. Prosperity, justice, and well-being. There is a blessing and success for those who follow Jesus Christ. Maraming pagpapala sa lahat ng mga taong sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Those who are obedient to God. Sabi dyan sa Jeremiah 29:11, kaya po dapat huwag tayong magkaroon ng takot. Ano? Sabi ng Lord dyan, For I know the plans I have for you, the plan to prosper you and not to harm you, to give you hope in the future. Meron bang naglilingkod sa Diyos? Meron bang sumusunod, obedient sa Lord na naghihirap? Wala po, dahil hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. As long as our King is still sitting on the throne, matatanggap natin ang kabutihan, ang pag-asa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Christ's kingdom is solid, steadfast, unwavering in the midst of uncertainties in this world. Mabubulok ang sistema ng politika. Empires and kingdom will collapse. Matatapos ang lahat.
hihinto, magugunaw ang mundo, mawawala. But Christ's kingdom is indestructible. Magpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa wagas ng mundo. Everlasting, hindi ito mawawasak. It will never fade away. Amen? Saan pa tayo magtitiwala? Magtitiwala pa ba tayo sa kandidato na ito, sa kandidato na yan? Magtiwala tayo sa ating Panginoong Hesus na kung anong kaya niyang gawin, kung anong kaya niyang baguhin, mula sa atin, mula sa barangay, mula sa ating mga nation, hanggang sa ibang bansa, maranasan ng buong mundo ang paghahari ng Diyos sa kanilang puso at sa kanilang buhay. Amen? Since God gave us a kingdom that cannot be shaken, magbigay po tayo. Hindi po pala yun. So, basahin po natin ito, since the kingdom of God is indestructible, everlasting. Basahin po natin ang Hebrew 12 verse 28. Yan, ang sabi niyan, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Dahil po ang source ng ating pagpapala ay nanggagaling sa ating Panginoon. Since God gave us a kingdom that cannot be shaken, magbigay naman po tayo ng pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Because Christ's kingdom is unshakable. Amen. Naalala ko po, nung mga panahon na yon, na-experience natin. Sino po ba naka-experience ng martial law? Martial law, Yung sa edad po natin, naranasan ko yung martial law. Nakita ko yung mga militar, nasa kalye sila, Mga, nagtaka ako, bakit ang daming mga sundalo, ang daming mga militar. Makapangyarihan ng batas, merong mga panahon na yon, merong mga curfew, na wala ng karapatan at kalayaan ang bawat Pilipino, Ito yung political stability. Pero, sa ating buhay, ang kaharian po ng Diyos kailanman hindi matitinag, hindi mababagsak. Natapos na rin ang martial law sa wakas. Di po ba? Pero ang kaharian ng Diyos, ito po ang paghahari ng Diyos, it will never collapse. The kingdom of God is strong. No man or work of the darkness cannot put it down. Hindi ka maaagaw ng kaaway. Ang kaharian ng Diyos na sa ating buhay, hindi tayo kayang ibagsak nito dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa puso mo. Ikaw, ang kaharian ng Diyos ay nabubuhay sa iyo. So, the darkness cannot put you down. Basahin po natin ang Matthew chapter 16, verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Jesus said, who is His church? Tatanungin ko, sino ang kanyang church? We are His church, The gates of hell cannot prevail against you. Hindi kaya kang pagbagsakin ng kaaway. Ano man paghihirap mo, hindi ka maghihirap, hindi ka magkakasakit, hindi mo mararanasan ang lahat ng yan. Because you are the church of Christ, the King of Kings, and the Lord of Lords. Because you are built in a firm foundation, that is our Lord Jesus. He built something that belongs to Him. He built us with a stronghold. We cannot be defeated because Jesus cannot be defeated. The gates of hell shall not prevail against you. The gates of hell shall not prevail against our nation because it is the kingdom of God that lives in you. Hindi kayang patumbahin ng kaaway ang iyong buhay, ang pagiging Kristiyano mo, ang iyong pamilya. Hindi ka kayang bigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin makakaya. Lahat, mapagtatagumpayan natin ang lahat na yan because the kingdom of God is in us. Amen. Amen. Praise God. Meron po nga kwento pa, itong Typhoon Yolanda na maraming namatay during this time. Maraming mananampalataya na nawalan ng tahanan sa Tacloban. Maraming pamilya nawalan ng buhay. Meron pong isang kapatiran doon na nasira po yung kanilang church, totally na wreck. Wala lahat, walang bubong, wala.
Pero hindi po doon nagtatapos ang kanilang pananampalataya. Nagpatuloy sila kahit sila ay nasa labas. Because their King reigns in their hearts. Amen. Nawala man ang kanila sa kanila ang lahat, nawala man yung church building. But si Jesus Christ, it remain nabubuhay sa kanilang puso. The kingdom of God that is in us will never collapse. Patuloy pong maghahari ang Diyos. Ano man ang daanan natin sa buhay, ano man ang mga pagsubok ng ating bansa, the Jesus Christ will reign. The kingdom of this world are becoming the kingdom of God of Christ. Amen? Gusto niyo po bang mangyari yon? Ipahayag natin ang salita ng Diyos. Mag-share tayo, mag-disciple tayo, mag-continue tayo. Ipahayag natin yung kaharian ng Diyos na nasa puso natin para ang lahat na makakilala sa Diyos, ang lahat ay pagharian ng kaharian ng Diyos. And the Philippines will be for Jesus. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Ang pag-asa po ng ating bayan ay wala sa kandidato. Ang pag-asa po ng ating bayan ay na kay Jesus lamang. Amen? Amen. Ano po ba ang dapat natin gawin? Live the eternal perspective. Invest in God's unshakable kingdom. How can we invest in God's unshakable kingdom? Seek to grow in His kingdom. I-align po natin yung ating buhay sa kanyang mga salita. Maging obedient tayo. I-glorify natin ang Panginoon sa ating mga gawa, sa ating aksyon. Support natin yung gawain ng Panginoon, yung kingdom dito sa earth. Ang mga Bible study, ang mga gawain, ang lahat po na gawain sa mga churches. Supportahan po natin yan. Because that is the kingdom of God. I-prioritize natin ang ating Panginoon. Unahin mo ang Diyos. Live righteously. Mabuhay ka ng tapat sa Panginoon. Seek mo yung will ng Lord. I-follow mo yung kanyang example. Mag-attend ka ng church, mag-participate ka sa lahat ng mga activity. Transform natin yung mga lives, yung mga dinidisciple natin. Patuloy tayo mag-share. I-proclaim natin yung gospel, i-preach natin yung repentance, at mag-study tayo ng salita ng Diyos araw-araw sa ating buhay. And pray regularly. And let the kingdom of God reign in you. The kingdom of God will reign in our country, in the Philippines. Amen? Napakarami po, parang ang hirap gawin eh. Diba? Ganyan. Pero kaya natin yan dahil yung kaharian ng Diyos, yung kingdom niya, ay nasa atin na. Amen? If you want Jesus to rule the kingdom, His kingdom here in the Philippines, umpisahan na natin sa atin manggagaling. Amen? Seek the kingdom of God on earth. Huwag po tayong matakot. Do not fear national decline. Huwag tayong matakot sa problema ng ating bansa. Because our Jesus is still sitting on the throne. Amen. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, Fear not, for I am with you. For be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Amen. Ang ating bansa, hindi po yan magiging stable. Magiging stable lamang ang ating bansa kung sa ating buhay bilang Kristiyano, mag-uumpisa ang paghayag, paglaganap ng kaharian ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Be agent of unshakable hope in your community. Show your community your faith, that you trust in God in everything. Manalangin tayo ng manalangin sa ating local government, judiciaries, legislative, for the people of the Philippines, sa lahat ng mga kandidato na maghalala ang Diyos ng kandidato, a God-fearing candidate sa ating halalan. Amen? Nais natin yung ganon, di po ba? Ang lahat ng tatayo magiging presidente, vice-presidente, senador, lahat ng 12 senators po ba, 24 senators, mayors, lahat po yan, taglay ang kaharian ng Diyos. Lahat po yan ay born again. Di ba? Parang ang sarap, di po ba? Parang iba yung pakiramdam mo. Doon natin mararanasan ang pagkilos ng kaharian ng Diyos sa ating buhay.
The candidates for this community election, lagi po natin alalahanin. Saan po ba ito mag-uumpisa? Lagi ko pong paulit-ulit kasi mula kanina sinasabi ko po, mag-uumpisa to sa atin. Sa inyo. Tayo po mga Kristiyano. Lahat ng Kristiyano, lahat na nakakilala sa Panginoon, sa lahat ng sulok ng bansa ng Pilipinas, mag-uumpisa po to sa atin. Kung gusto natin magkaroon tayo ng kingdom, maghari ang Panginoon, ngayon pa lang sa halalan sa lahat ng mga kandidato, umpisahan na po natin ang maghayag ng salita ng Diyos. Ihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ihayag ang kingdom ng Lord sa ating sa lahat sulok ng mundo. Amen? Bago po sa conclusion, palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi po dyan sa conclusion, Christ has ultimate authority, greater than any earthly ruler. Because Jesus, He is the Son of God. Because Jesus, He is the Savior. Because Jesus, He is the Redeemer. He is the Judge. He is the High Priest. He is your rebuilder. He is the Good Shepherd. He is our wisdom. He is the Prince of Peace. He is the King of the Jew. He is the triumphant one. He is our completeness, our hope. He is the power behind your faith. He is the coming King, the first and the last, the beginning and the end, the Creator of all. He will never change. He is not unmoved. He is not defeated. He is unchangeable, unshakable. He was dead and brought life. He was risen and bring power. The world can outstand Him. Armies can't defeat Him. His kingdom cannot be defeated because He is the mighty one of all. Amen? His kingdom includes every nation and people. His kingdom including the Philippines. His kingdom is everlasting. The kingdom of God is in you. Ikaw ang magdadala nito. Ikaw ang maghahayag nito. Ikaw ang magbibigay nito sa ating nation. I-share natin the true, ever-living God. And God will bless our nation. Amen. Ang sabi po dito sa Psalms 33 verse 12, yung kanina pong verse, Blessed is the nation whose God is the Lord. Amen. Gusto niyo po ba ang ating bansa maging Diyos ay ang ating Diyos? Amen. So church, let us not wait for politicians na ma-redeem po ang ating bayan, ang ating bansa. Magsisimula po ito sa atin. They are not the solution. They are not the answer. There is no hope in them. Walang pag-asa sa kanila. They cannot save the Philippines. It's only Jesus Christ, the kingdom of God, can save the Philippines. So let us rise up, church, under the ruler of the King. Patuloy po tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ihayag natin ang kabutihan ng Diyos. Pray for revival for our nation. Live for the kingdom. Proclaim the gospel. Proclaim the goodness and the kingdom of Jesus Christ here in the Philippines. Amen? That Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over our life, over our community, over the world, over the Philippines. Jesus is Lord. Ang katagumpayan ng ating bansa, ng ating bayan, ay hindi makikita sa ating halalan, wala sa lahat, kundi sa ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Palakpakan po natin ang Lord at tayo po ay tumayo na. Tayo po ay umawit. Amen. Hallelujah. Majesty. Hallelujah, Jesus. Worship His majesty. We worship you, Lord Jesus. Unto Jesus be your glory, honor, and praise.
Worship our Lord. Kingdom Sambahin mo ang iyong Diyos. Flow from His throne unto His own, His anthem reign. So exalt, lift up on high the Itaas name mo si of Jesus sa iyong buhay. Jesus. Itaas mo si Jesus sa iyong bayan. Magnify. Bigyan mo siya ng papuri at pagsamba. Sapagkat siya ay karapat-dapat. Christ Jesus, the King. He is the King of our nation. The King. Majesty. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify. Glorify the name of our Lord Jesus, the King, our King, our Savior. Yes, Lord. Majesty. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. King of all kings. Jesus. Maraming salamat sa iyo, Panginoon o Diyos. Lord, pag napipicture namin, Panginoon o God, na nandyan ka na, Panginoon, sa alapaap. Lord o God, sa iyong pagdating, Panginoon, hayaan mo, Diyos, na ang aming mga buhay, Panginoon, na magamit, Panginoon, yung kingdom mo, Lord, maghari sa aming puso, Panginoon. Lagi kami, Panginoon, mauhaw sa presensya mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat patuloy kang nandiyan sa amin, Panginoon. Hindi mo kami iniiwanan. Huwag kaming matakot, Panginoon, na ihayag ang iyong kaharian. Saan man kami dumako, Panginoon? Saan man kami pumunta, Panginoon? Ikaw ang maging bida ng aming buhay, Panginoon. Maipahayag namin, ma-share namin ang kabutihan mo, ang paghahari mo, O Diyos, sa aming buhay. Ang paghahari mo, O Diyos, sa aming pamilya. Ang paghahari mo, O Diyos, sa aming barangay. Ang paghahari mo, O Diyos, sa aming city, Panginoon. Ang paghahari mo sa aming bayan, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Wala na kaming ibang aasahan pa, Panginoon. Hindi mapapago na sistema ng mundo ang nangyayari sa aming bansa. Ngunit ikaw, O Diyos, kaya mong baguhin ang sistema ng Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat. Help us, O Lord. Help us, O God. Redeem our nation, Panginoon. Redeem our land, Panginoon, O Diyos, na ikaw ang maging Diyos ng aming bansa. Ikaw ang maging Diyos ng bansang Pilipinas, ng aming bayan, Panginoon. Bigyan mo kami ng tapang, ng lakas, Panginoon, na maihayag ang iyong kaharian. Saan man kami dumako, anumang oras, anumang pagkakataon ng aming buhay. Maraming salamat sa iyo, Diyos.
sa nararating na halalan, Panginoon o Diyos, sa darating na Lunes, Panginoon. Ikaw, Panginoon o Diyos, ang aming inaasahan, Panginoon. Ang pagkilos mo, Panginoon o Diyos o God, ang manguna at maghari, Panginoon o Diyos, sa aming lugar, Panginoon, sa aming bayan, sa aming bansa, o Diyos. Walang magkakaroon, hindi magkakaroon ng pandaraya, Panginoon. Ikaw, O Diyos, O God, ang makatarungang Diyos, Panginoon, O God. Itatama mo ang lahat, Panginoon, O Diyos, O God. And we will win the victory, Panginoon. Magtatagumpay ang aming bansa, ang aming bayan. Ihahalal at itataya mo, O Diyos, ang mga kandidato na may takot sa iyo, Panginoon, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang pag-asa ng aming bansa. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Salamat, O Diyos, sa iyong salita, Panginoon, O Diyos. Wala na kami, O Diyos, na kaya pang ibalik, O God. Let your kingdom reign over our life. Let your kingdom reign over our family. Let your kingdom reign over the Philippines, Lord. Now is the time, O God, to reach all the people to share the kingdom of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, kapangyarihan, karangalan sa pangalan ng aming